Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article sa Inquirer.net. Medyo malungkot na pangyayari ito, no? Ang title is 7 cops or police nab for fake drug raps extorting 50,000 from suspect's wife. By Jason Sigales, July 1, 2025. 7 officers from the Manila Police District were arrested for allegedly fabricating drug charges against a 49-year-old man and extorting 50,000 from his wife. Tanim kaso, tanim droga muna, no? Kasi nahulihan kuno siya ng droga, inaresto, kinulong, tapos kinutungan ng 50,000 yung wife. No? The arrest stemmed from a complaint filed by the supposed suspect, leading authorities to apprehend the officers at Police Station 5 in Ermita, Manila, late Monday night. So, kagabi, the National Capital Region Police Office said in a statement Tuesday. Among those arrested were a lieutenant, 3 staff sergeants, and 3 patrolmen, the police said. The complainant was arrested last June 20 under fabricated drug charges. So, 2 weeks ago. Ano na bang hindi, sobra na pala. So, ito ang statement ng pulis while in custody, yung tinaniman ng kaso, tinaniman ng tanim droga, nakakulong na. Yun na. Nilapitan na siya ng mga kapulisan at hiningian ng 50,000 yung wife para ma-release ang kanyang husband. So, kalooy in taon, kawawa ang pamilya ng biktima, ang wife, nag-produce ng pera, kaya lang 20,000 lang ang na-produce at naibigay yung pera via mobile transfer o GCash ba ano. So, nung naibigay na yung 20,000, pinalabas na yung suspect without charges. Kaya lang ito, may twist. When the officers learned that a formal complaint had been filed, they returned the money in an apparent attempt to dissuade legal action. So, hindi alam nitong 7 pulis na ito na mayroong formal complaint na i-file ng biktima. Late na nang malaman nila, kaya sinauli yung pera. So, mabuti at matapang din itong, kasi kung wala kang ginawang masama, talagang lalaban ka. So, ako yung inaresto, wala namang akong kasalanan. So, nakakulong ako, talagang maghanap ako ng paraan para makalabas. Kasi, palalabasin ako, basta magbigay, sige na lang. So, nung pinalayas na, ayun, nag-file ng complaint. Ganon ang magandang gawin ng mga kababayan natin para hindi ng term ko doon, para mabigyan ng leksyon itong mga ganitong klase ng pulis. Sinusulduhan natin sila tapos ang hirap. So, hello, Auntie Claire.
Baka isolated case lang ito, sabi ng Auntie Claire. Hindi naman niya nasaksihan. 7 mobile phones used in the alleged extortion, 5 official police identification cards, and screenshots of digital transactions and conversations were recovered during the operation. Patay sila. Kompleto ng ebidensya nito. The arrested officers were placed under restrictive custody as they await charges for robbery, extortion, grave threats, and arbitrary detention, and violations of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as Presidential Decree 1829 which pertains to obstruction of justice. Ito, bilib ako sa NCRP Director, si Major General Anthony Abirin. Napapansin ko, sunod-sunod yung mga iskalawags na ganitong ginagawa, kailang inaaksyonan, mabilis ang aksyon. Tapos walang sinasanto. Salute, Major General Anthony Abirin. Sana ito ang tunay. Napapansin ko ito, talagang disciplinarian. Wala siyang sinasanto. May pag-asa pa. I believe mas marami pa rin ang matitinong pulis natin. Kailang ito, nahahaluan sila ng mga iskalawags at sakit naman nun. Sinusilduhan natin sila. Tapos, instead na to serve and protect, sila pa yung gumagawa ng ganyan. Taniman ka ng droga, tapos kutungan ka pa. Sakit. Anyway, ang lesson na gusto kong ipaabot sa inyo, kung kayo man ang mabiktima, huwag kayong matakot. Ang karapatan ipaglaban, maging wais lang. Kaya wais itong complainant na ito dahil nagbayad muna siya eh. Nung nakabayad na, saka siya nag-complain. Again, dahil matino ang NCRPO Director General Abirin, kaya nahuli ang mga So again, hello Auntie Claire, kumusta na? Isolated case lang ba ito? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel na ito is pang tulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang atop ni ate sa taga Anamugero. So mag-atop na gid siya. Akin yan. Hulog na. Sige na. Ano ang nahatag si ate na yero. Ha? Yan ani sa mga uman. Yan ani sa tagunan. Obsan. Yang kumudang ka magsarapay. Ha? Karon naman na gid ang atop ni ate. Napulian na gid to ang yero nga daot na. Salamat kayo sa Ginoo. Una nagpasalamat ko sa Ginoo nga na siya gamit ng tao, labi na sa nag-sponsor, labi na po sa disaligan, na mga kapadangat na mga tabang. Salamat kaayo kung wala siya. Ang Ginoo, hindi pa ko makapuli sa akong atong nga 13 na katuig na aya pagyud na pulihan og hero. Salamat gid sa Ginoo. Ginautunta nga aduna pay mga katawhan nga mapadangat ang iyang tabang. Kay aron magpasalamat pud sila o. Dalaygon ang Ginoo. Oo. Pila na dai imong anak kabukte? Lima unom akong anak, ang akong bana
naa sa kulungan nya ako ra isa nag Buhi. buhi nya wala gid ko igong pundasyon nga makapalit kay kung naa ako'y gamay nga kwarta sa pagkaon ra man ginamutaman Oo. yun ang galisod gid ko makapailis akong ato. Oo. So nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tawo nga makatabang sa nag-sponsor. Salamat.